Since nasa sahod topic nga tayo guys, magsa-salary reveal tayo, di ba? Hello guys! Good evening po! Kamusta pa kayong lahat? My name is Giselle and welcome po kayo ulit sa aming vlog. So, sa mga bagong dating at bagong subscribers, thanks for being here at thank you din sa panonood. Thanks for sharing your time. So, sa mga gusto mag-subscribe, mag-subscribe na po kayo and then please like and comment na din po. Mag-share din po kayo ng mga experiences nyo para meron po tayong mga madidiscuss dito. At nakakatulong din po tayo sa iba natin mga kababayan na kailangan nila ng impormasyon sa pagpunta dito sa Australia. So, mga langga, ang pag-uusapan natin ngayong gabi is about sa sweldo. Ito ang pinakamasayang pag-usapan kasi itong kailangan natin sa buhay, di ba? May nagtanong kasi guys sa atin kung magkano daw ba talaga ang sahod dito sa Australia. So, kayo guys, mga magkano yung sahod nyo at magkano ang sahod nyo nung nag-umpisa pa lang kayo dito sa Australia, yung walang experience talaga. So, ulitin ko guys, nandito ako sa WA, Western Australia, nasa Perth. So, ang i-discuss lang natin, ang pag-uusapan lang natin is about dito sa WA. Yung sahod, yung minimum na sahod, okay? So, ang sahod dito guys ay nakabase sa job mo, sa skills mo, at sa experience mo. Dito, merong mining. So, of course, yung mining, mas malaki ang pasahod doon kaysa sa i-compare mo siya sa hospitality and retails. So, ako, nasa retail field ako. So, ang sahod ko is, of course, medyo mataas sa minimum. May iba namang mga companies na nagpapasahod ng nasa minimum but they don't go down the minimum kasi may sinusunod silang batas. So, it's always legal here in Australia as far as I know. Sa retails din, guys, maganda mag-work. Ang mahirap na naman sa retails minsan ay yung mag-face ka ng mga customers na katulad nga sa pag-discuss ko last time, may mga toxic customers. Pero tayo naman mga Pinoy, kayang-kaya naman natin yan kasi masisipag tayo, ang tawag dyan, mapagtiis. Kayang-kaya natin yan. So, ang gusto ko sa retails, may mga incentives yan. So, hindi naman lagi-lagi na may incentives, pero at least meron. May hinihintay ka in a year na meron kayong mga incentives, tapos may mga pa-commissions pa yan. Hindi ko alam sa ibang retails, pero sa amin meron. Katulad ngayong season, tax return season. So, maraming mga sales. So, may mga incentives kami niyan, which is really good. And it's a lot helpful for us, for workers. Especially, marami akong mga katrabaho na mga student pa lang. So, it's a good help for everyone. Also, guys, ang kagandahan dito, pag nag-work ka, may choices ka. So, you can be a full-time worker. You can be a casual worker. You can also be a part-time worker. So, kapag full-time worker, syempre maganda yon kasi may mga benefits ka. So, kapag nag-vacation ka, may bayad yung vacation mo. Meron kang sick leave, maternity leave, mga ganun-ganun. Pero, syempre, yung sahod mo is like $24 per hour or, yeah, depende. Kapag casual worker naman, paiba-iba yung hours mo kasi hindi ka nga full-time, pero okay naman yung pasahod. So, minsan sasahod ka ng, like, let's say, if you're lucky, $27 per hour, 28, 30, 31, like that. Depende yun sa offer ng pinag-workan mo ng company, okay? Tapos, kapag part-time naman, yung part-time, kapareho niya ang sweldo ng full-time. Pero kapag part-time, less hours siya compared sa full-time. Ako, I am a casual worker and gusto ko yung pagiging casual worker kasi kailangan ko ding maging nanay sa anak ko at maliit pa yung anak ko. So, I need time with him. At okay yung pasahod. Kaya wala naman akong complaint sa pagiging casual worker. Yung advantage doon is hindi ka masyadong pagod guys sa work. Not too much stress. At may time ka sa family mo.
At the same time, may kita ka, malaki naman yung kita. So, yeah, I think casual is good. For some people, casual working works, but for others, hindi yata. Kasi, syempre, yung iba, iniisip niya kasi yung benefits, which is good nga din naman. Pero, depende naman yun sa inyo. So, if you wanna be a full-time worker, it's up to you. And for me, I like to be a casual worker. Tapos, yung weekend rate, guys, syempre, mas malaki yan. So, kapag Saturday, parang dati it was 35. Tapos ngayon naging 37. So kapag tumaas yung sahod, tataas siguro yan ng mga 38. So kapag Sunday, it was... Basta malaki talaga kapag weekend, guys. Kaya maganda mag-work kapag weekend. So, ayun nga, despite sa pagtaas ng cost of living dito sa Australia, kapag okay naman ang sahod mo, makakaipon at makakaipon ka pa din. So, mabibili mo pa din yung mga gusto mo, mabibili mo pa din yung mga bagay na kahit na hindi naman need, pero, well, if you think you deserve it, then you can have it. Yes. So, kapag sinabi natin na naghihirap tayo dito sa Australia, hindi naman katulad ng paghihirap sa Pinas. Kasi kapag naghirap talaga tayo sa Pinas, ay mahirap talaga guys. Wala talagang savings. At hindi ka nga naman, hindi mo talaga din afford na mag-travel. Dito naman sa Australia, kapag sinabi natin na mahirap, is like, ibig sabihin, nararamdaman natin yung hirap. Siguro less savings compared to last time kasi nga sa pagtaas ng cost of living. But at least nakaka-save pa din naman tayo. So, syempre kapag may asawa ka, kapag may boyfriend ka, you guys live together. So, you can help each other to work and to save money. So, diba? Much better. Afford pa din naman, despite sa paghihirap, afford pa din naman natin mag-travel dito. Nakakabili ka pa din ng mga luho, you can buy bags, you can buy shoes, pero advice ko lang guys, kapag hindi naman talaga nga natin kailangan, wag na nating bilhin kasi para saan naman, 'di ba? So, yeah, sa mga ladies naman, hindi naman talaga maiwasan yung pagpapaint ng ating mga nails, pero ayoko na mga ganon sa kamay. So, wala akong ganon. Pero, syempre, magaganda talaga silang tingnan. Yung mga pilikpata natin na ganyan. So, yes, it's self-love din. So, we still have money for that. I've never tried them though. So, nagbabantay na ako ngayon. So, idadagdag ko guys. Dahil nga na-curious ako, sinerch ko guys kung ano yung livable na salary kapag nandito ka sa Australia. So, ang na-search ko is the livable salary per hour is $27. So, kapag may $27 ka, it means you are okay living here. Pero let's say if you are minimum $27, maybe you have some struggles, but it's still okay. If you're not alone, it's a lot better kasi may katuwang ka, may katulong ka na mag-save. So, if we are finding a job, siguro pwede natin i-consider na kapag 27, 28, 29, 30, 31. So, tanggapin natin kasi okay naman yung sahod na yun. If it's lower than that, kapag may nahanap ka pa naman na ibang salary, ibang company na ang offer ay much higher than that, so dun ka sa mas malaki kasi yun yung mas okay para sa'yo, para makabayad ka sa mga bills mo, para makasave ka, makabayad pang tuition, 'di ba? So, what about you guys? Magkano po yung salary nyo, yung pagdating nyo po dito sa Australia? Let's say, for your first job, magkano yung offer nila sa inyo? At kung were you guys satisfied ba sa in-offer sa inyo na sahod? So, pwede nyo po yung i-share sa ating comment section. Tapos, pwede po natin pag-usapan niya next time. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And again, see you sa aming next vlog. See you sa ating next na pag-uusapan, our next topic. You say bye-bye, Junjun, and good night. Bye-bye. Good night. Good night.